Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe sa aking YouTube at di pa nakafollow sa aking Facebook page, ano pang hinintay nyo? Di mag-subscribe na kayo at follow na rin sa aking Facebook page. At huwag nyo din pong kalimutan na huwag mag-skip sa mga ads na lumalabas sa aking videos mga buddy, kasi yan po yung sumasahod sa aming mga content creator. Salamat sa inyo mga buddy. So for today's vlog mga buddy, nandito naman tayo sa ating farm. So ating kumustahin itong ating mga tanim na mga gulay dito buddy. Sa kainit naman ng panahon natin buddy, ating yung kahimtang ng ating mga tanom. So ayan buddy, ang ating batong beans, bagyo beans. So hindi maganda yung kahimtang niya. At ito ring ampalaya natin ay medyo nanilaw-nilaw ang kanyang dahon at meron pa ring mga bunga siya buddy. So napakalaki talaga yung epekto ng El Nino, yung matinding init dito sa aming mga tanim na mga gulay. Kahit pa ay diniligan namin ito araw-araw, ay meron pa rin mga epekto. So ayan yung ating pinakagwapo, pinakamatso na Saudi Boy, Julio Solon, sa ating farm owner. So ito yung kanyang bahay kubo, napakagwapo, tulad ng owner. Ayan, napakagandang bahay yan buddy. So ito naman yung ating mga talungan. So talungan sa sili. So malapit na itong i-harvest buddy. Actually na-harvest na ito yung first harvest, pero hindi gaano karami buddy. Normal naman yan buddy, kapag first harvest ay medyo kunti yung ma-harvest mo ng mga talong. So ayan buddy. Oh, ayun, bago ito inisprehan ng ano bang tawag ito, yung meron kasing technician na pumunta dito. So, nisprehan ito ng mas sun protection. So, iwan ko ba kung epektibo ba yon, kasi yung tapos nito pagkaraan ng mga ilang araw ay mukhang nangangayayat yung ating mga talong. So, hindi maganda yung kahintang nito. So, medyo, siguro, dahil sa sobrang init at saka, sabi kasi ng technician, ito daw yung maganda. So, isprehan ng, nakalimutan ko yung pangalan sa medisina, basta sun protection daw. Pero iwan ko ba bakit ang sili namin ay nangulot. So based on my observation buddy, sa atin lang ganyan observation, ay hindi talaga maganda buddy kapag mag-spray tayo ng mga medisina tuwing tag-init. So yan lang yung na-observe ko, no. So kung mag-spray man kayo ay medyo minimal lang siguro. So katulad nito, yung hindi pa in-sprayhan buddy ay napakaganda nitong napakaraming mga bulaklak na mga bunga. Pagkatapos na in-sprayhan na hinaluan nyo ng insecticide, yung para siyang may pulbos. Nakita nyo naman may pulbos. Parang hindi maganda yung kahimtang niya. So parang aiwan ko ba. So ganito buddy, malapit na itong i-harvest. So yan, mga class A yan. Yung mga class A nga nito buddy ay yung mga matutuwid, malalaki, hindi ganun kalaki, yung ordinary size lang na matalong na pang torta. Basta wala lang siyang butas buddy, ay goods yun, walang uod, goods yun, class A yun buddy. Pero kapag ay ganito, for example ganyan, yung bawog siya, hindi siya matuwid, kung wala namang butas ay class B yun. Yan yung ating palatandaan ng class A at saka class B. So ang yung reject buddy ay yung mga merong mga uod, kasama na yung mga may butas. So ayun buddy, yung ating mga sili, itong ating mga talong, marami pa man na mga bulaklak ito. So ayun, madami mga dito, mga class A. So ang presyuhan niya pala dito sa amin buddy, sa aming probinsya sa Bohol, ay nasa 60 pesos per kilo. Wholesale na yun buddy. So sa mga hotels buddy ay nasa 70-80 pesos. So nagbooking na kami buddy at i-deliver na lang namin. So depende na rin buddy kung maramihan yung aming ma-produce, ay amin itong ilarga sa sa cities, sa syudad. So kung lang, konti lang, depende na rin kasi may epekto talaga yung El Nino sa production buddy. Konti lang yung ating na-harvest, ay pwede naman natin itong ilako lang sa ating lokal. So pwede tayong presyo nito ng 70, ganyan, 80. So mabenta pa rin yan buddy, kasi wala ganong nagtanim ng talong ngayon kasi mainit. Yan, hindi masyadong nabubuhay yung mga talong buddy. So kami dito buddy, sa awa ng Panginoon ay nakasurvive, nakabunga itong ating mga talong. So medyo
medyo simiipit kami ngayon kasi marami kaming pinapasok na mga tao, nagdidilig. So, hindi naman pwede na hindi ito diligan kasi masusunog naman ito pag hinayaan lang natin. So, dilig-dilig tayo, bade. So, wala. Hanggang ngayon, bade, nakaraang linggo lang ito nakin dibinlag. So, hanggang ngayon, wala pa ring ulan. So, kailan pa kaya ito ulan, bade, na hindi na tayo makasweldo ng maraming mga tao na magdilig lang nito. So ito talaga yung pinaka-challenges nito, bade, kapag ay tuwing tag-init ka nagtanim. So yun, isa yun, yung palagi kang mayroong mga taong taga-dilig sa iyong mga yung mga gulay. Kasi nga kapag ay maliit pa lang ito ay hindi siya prone, hindi siya masyadong ka-heat tolerant. So hindi talaga na diligan umaga at hapon. So, wag din magdilig sa palis, mga udto, bade. Yung afternoon kasi masusunog naman. So, ayan, bade. Yun, survive yung ating mga talong. So, ayun, mahal yung presyuhan ngayon kasi nga mababa o low yung supply sa ating sa merkado. Ganyan lang talaga yung basihan ng presyo, bade. Kapag ay mababa yung supply, so mataas yung presyo. At kapag ay marami naman yung supply, maraming supply, mababa yung presyo. Ganyan lang yun, bade. Supply, low, supply and demand. Ganyan lang yun. Yan yung kasimple. So, ngayon, ay medyo simi-ipit o simi-swerte, hindi ko alam. Nagansi ba or nalugi ba or kumita kasi nga ay marami kaming taong pinapasok. So, ayun, bade, hindi naman rin karamihan itong aming talong. So, kung siguro ay mga ilang ektarya ito, ay siguro ay makabawi-bawi tayo. Pero, ganito lang ay, depende na rin. So, tingnan lang natin, bade. Meron akong vlog na, yung nag-harvest lang talaga kami. Yung, pangatlong harvest. Ayun, pangatlong harvest. Pero, konti palagi, bade. Pero, epekto ng El Nino. So, kawawa talaga kaming mga farmers dito, bade, na ganito lang yung aming trabaho. So, tiis lang. Basta lang ay mabuhay tayo. Hindi lang tayo makaapak ng mga tao, no? Basta lang ay makatulong tayo sa ibang tao na meron silang trabaho. Ganyan, yung trabaho sila, no? Ngayong tag-init ay medyo wala ganong trabaho yung mga tao kasi walang pera yung mga negosyante kasi walang pera din. Nakatulong tayo sa iba. Meron tayong pinapasweldo, nakabuhay tayo ng ibang pamilya. Yan lang ating goals, bade. So, ganito talaga kapag ay mag-farming, merong araw na, merong panahon na maraming kang ganyan, meron ding mababa, meron ding mataas yung presyo, meron ding mababa. So, depende na rin yan, bade. So, yan lang ang buhay nating magsasaka. So, ayan, kami ay nag-sideline ako ng mag-vlog. Ayan, nag-vlog tayo para sa ganon ay, ayun, meron tayong kunting sideline na pagkitaan. Hindi lang yung ating pagpa-farming, yung ating pinagukunan ng income. So, at the same time, meron din tayong, ganito vlog kasi kumikita naman ako ng, kahit konti lang. So, ayun, mag-subscribe ha. Huwag kayong kalimutan ha, mag-subscribe at huwag nyo skip yung mga videos na lumalabas sa aking mga vlog kasi napakalaking tulong na po yan sa amin, mga bade. So, ayun, bade, salamat sa inyong mga suporta, no? So, hindi nga ako nakapaniwala, bade, na umabot tayo sa ganitong numbers sa aking mga followers at subscribers. Kasi yung akin lang, bade, ay may bahagi ko lang sa inyo yung aming mga nalalaman tungkol sa farm. Ayan, tungkol sa rice farming. So, hanggang abot na tayo dito sa, sa talong, sa garden. So, ganyan lang tayo, bade. Hindi yan, yung ating na-produce na mga gulay ay hindi man gaano kaganda compared doon sa nasa Mindanao, ganyan. Sa mga Central Luzon na magaganda yung mga lupa nila compare dito sa amin sa Visayas. Tingnan nyo yung lupa, napakadilaw. So, basta competitive, ganyan lang hindi lang tayo makaapak ng mga tao. So, okay lang yun, bade. Buhay-buhay lang. Ayan. So, ganyan lang, napakasimpleng buhay namin, bade. So, sana po ay suportahan nyo po kaming mga content creator na mga farmers. Ayan, kasi kami po yung nagpo-produce ng mga pagkain
sa ating mga kapwa Pilipino. Kapwa mga buddy. Ayan mga buddy. So, salamat sa inyong suporta. So, back to the topic buddy, no? Yun. So, kanina buddy, ay sa ating El Nino. So, siguro, merong news diyan sa, kita natin sa social medias na this coming, mga ilang months pa siguro, na pa itong El Nino. Init. So, ipit talaga tayo dito buddy. So, na yung ating mga tanim. So, sa naman, yung ating source ng tubig. So, hindi naman drain, hindi naman siya naubusan. So, yan yung advantage natin. Yung ating tabay, yung balon. So, napakalakas yung tubig ng balon natin na kinuha na ng source. So, isa yun sa maganda sa ating So, yan buddy, mga class A. So, ayun. So, napaka-importante buddy na mag-abono tayo at saka tubig talaga. Ito yung pinaka-importante sa ating pagtatalong. So, ayun buddy. Ayan, maraming mga bunga. Napakadami. Ayan, mga bulaklak. So, ito yun din yung ninyong resulta sa pag-pruning. So, sa mga buddy ko na di pa alam kung paano mag-pruning ng talong. So, meron akong video na ginawa. Ilagay ko lang yung link sa description below para mapanood nyo. So, meron kayong maraming matutunan dyan, buddy. So, legit talaga ito, buddy, para naman ay makita nyo kung paano mag-pruning. So, ayan naman, maraming mga bunga dyan, buddy, kahit maliit lang. Pero kapag ay hindi tag-init ito buddy. Tag-init namin niya nagbunga ito. Ito ng kabuylo ito ng mga tag-ulan. So hindi naman magaganito itong mga bunga. Malaki ito. Siguro mga 1 at kalahating dangkal. Ganyan yung mga bunga. At saka matutuwid siya compare dito, no. So ayun. At ayun mga buddy, meron din kami mga pollinators dito, mga bubuyog. So nga buddy, ay kung mag-organic, so mag-minimize kayo sa paggamit ng mga chemicals. Kasi yung mga chemicals buddy ay hindi lumalapit yung mga pollinators. Kagaya ng mga buddy, kagaya ng mga bubuyog. So kapag ay palagi kang nag-spray, so kasali sila sa mamatay or hindi sila mabahuan. Ganyan dahil sa So ang advice dito buddy ay spray ka ng organic. So, ayan buddy, diniligan. Kasama ng melon buddy. Aming diniligan nga buddy, aming mga melon. Napakaraming melon dito buddy. Ayun, sabi ko kanina yung ating sili, hindi maganda yung kaintang. So, nakita nyo naman yung in-spray na para siyang pulbos. Parang skim coat sa yung pang finishing buddy. So, yung hindi pa namin na-sprayan ng ganon ay hindi nagkaganito. So, tingnan nyo naman, sayang yung ating mga punong sili na malapit na sana itong i-harvest, buddy. So, ayun. Ganyan ang nangyari, buddy. Iwan ko ba kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganito. Tapos yung tumoy sa sili, bunga ng sili ay nalata. So, yan yung sinyalis buddy na merong sakit nyo. Nung tinatawag nila na anthracnose. So, yun yung isa sa mga sakit sa sili. Yung nagtanim ng sili. At saka, hindi mo malayan na malalaglag yung mga bunga. So, yan yung isa sa mga sakit ng sili. Tapos, mangulubot yung kanyang dahon. At yung mga bunga niya ay hindi gaano siya malaki. Maliit lang. Para lang siyang, basta maliit lang, hindi ba yung marketable na size siya. So, yung sili buddy, meron naman itong marketable size at meron naman meron class A, class B, ganyan. Ang kagandahan nandito sa sili buddy ay hindi gaano siya ma-reject kasi kahit maliit siya buddy at hindi nalalata bitaw. Ay nalanta, ay goods yun. Mabilong yun sa class B. Tsaka mahal din itong sili compared sa talong. So, ayun. Pero nga, masilan lang ito alagaan compared dito sa talong. Kasi itong talong buddy, ay pwede mo lang, at saka matagal din na mapakinabangan mo yung talong kaysa sa sili. Yung sili nga, ay siguro mga 5 harvest ka lang siguro dyan. So,
So compared mo dito sa talong, aabot ka pa ng 10 to 12 harvest kapag ay nalagaan mo ng maganda. So ayun, dilig-dilig talaga buddy. Lalo na ngayon sa panahon namin ngayon na sobrang init. Ayan, kasi kapag hindi ito diniligan buddy, hindi naman ito madaling mamatay kasi malaki na. Yan hindi mo diniligan. So yung ugat niya hindi na makasuyop, hindi na makakuha ng mga nutrients galing doon sa lupa. So mahirapan siya kasi matigas yung lupa. So yung tendency diyan ang bunga ay hindi siya matuwid, maliit na bunga at saka hindi mangulot yung tawag niya, ma-curve siya. Makurba. So hindi siya pataas. Reject yun, ganyan. Class B or Class B ba? Depende. Hindi, mga Class A. So, napaka-importante pa rin itong tubig kapag ay nagbunga na itong ating mga pananim ba di? Kasi ito yung, kung sa tao pa to, ito yung, kanang tubig. Alagi, tubig. Ayan, tubig. So, kailangan nalaga ng sapat na tubig para sa ating mga talong. So, ayun, para mamunga na rin ito ng maganda at marami. So, dalawa yung tao namin dito ba di? So, siguro kapag ay na-dilig, dalawang tao, matatapos nila ito sa, I think, mga kalahating araw, matapos na sila. So, yung kalahati na mga araw ba ay, yun, mag-pruning, mag-abono, ganyan, maghambok, yan yung trabaho nila. So, para na din hindi sayang yung sweldo natin sa kanila kasi yung tira na ipang sweldo natin ay hindi natin ito pinupulot. So, galing lang ito sa ating na-produce na mga dito, makabawi tayo sa ating punan. So, dito ba So, siguro, mga lampas na siguro to 40,000 yung ating nagasto. Tao palang daan ba ay, naman yung plastic mo. marami na, marami ka ng perang ilalabas. Pagkain pa nila. Mga medisina, abono, tubig. Yung tubig kasi yung meron yang kurente, magpam. So kasali na 'yon. Yung mga hidden expenses ganon. So simi-ipit talaga tayo ngayon ba So sige lang. Sabi ko kanya, okay lang 'yon, okay lang. At least makatulong tayo sa ibang tao. Ayan. Yan yung pinaka-importante. Nakatulong tayo sa may pamilya. Yan para makasurvive din sila. Kasi nga kapag ay tayo lang dito ay medyo mahirapan tayo kasi Saudi boy nga tayo ay abroad. Bakit nga pa So basta ay ay survive lang. Dapat ay atin lang itong alagaan lang hanggang magbunga magbunga. Yung ating pangalagaan ay itong mga bulaklak, mamulaklak siya ng marami para makaproduce ito ng maraming mga bunga. So ayan dito na po nagtatapos ang aking vlog. So sana po ay meron kayong natutunan. So sa mga buddy ko dyan na mga silent viewers, mga subscribers, mga followers, so salamat sa inyo. So hindi ko kayo maisa-isa mga buddy. Hindi ko kayo maisa-isa nga sino ba kayo adyan. Salamat talaga sa inyo. Yun. Thank you very much and happy farming. Stay hydrated buddy kasi napakainit ngayong panahon. So dapat ay hydrated kayo at ingatan nyo palagi ang inyong katawan kasi yan yung ating puhunan sa ating pamumuhay. Ayan buddy. Stay safe. Keep on watching. Keep on vlogging. Don't skip sa mga ads buddy. See you in the next video. Bye bye mga buddy.